everyone. On this video, I'm going to show you on how to transact sales on mybizmate.io. So we have here on sheets. So meron po tayong iba't ibang sheets dito. Sales, collections, CWT, purchases, payments, and etc. And now we're going to work on sales. So on sales, dahil po tayong makikita ditong ribbons. So isa-isahin po natin yan kung ano ang kanilang mga functionalities. So first, add row. So add row, isa-isa yan. Pero meron din po tayo dito for add 5 rows and add 10 rows. On this, itong sign naman na ito, ibig sabihin lang po niyan is may branch po tayo na nilagay sa masters. So, kung may mga branches po tayo, pwede po natin siyang i-filter. Kung gusto lang po natin makita yung sa branch lang po natin na sales, pwede po, yan po yung gamit nito. Filter po natin, ready to post. Okay, may isa po tayo naka-ready to post na hindi pa posted. So, ating makita yung error since wala tayong error. Then, nakita natin posted lang. Yan lang po. What else? So, meron din po tayo dito sa showing drafts. Papakita po yung drafts. Pag ganito po, hindi po papakita yung drafts po natin. Pero pag meron po yan, papakita po lahat yung mga nasa baba or yung mga ready to post po natin. Then, ito po, sort. Kung gusto po natin i-sort ang date from oldest to first. So, as we can see, all newest to first po yan. Pero lagay po natin oldest to first. So, January na po yung mauuna. So, yan. Pwede din po sa amount. Yan. Nasa-sort. Then, entry order na lang po tayo. And then, group by. Pwede din po natin i-group per status yan. So, meron din po tayong status dito na isa, naka-ready lang, dalawang new, and then 16 na posted. So, yun po yung use niya. At saka, we also have here hide. This is to hide the columns. Kung gusto mo nating hindi makita tong transaction number na yan. So, uncheck lang po natin. Then, para hindi na po nagpakita. Okay, so yung terms, at nasa dulo po yon. Makikita lang natin. Revenue account, so nawala na. So, yan yung gamit ng shown columns or yung hide. Next, freeze po tayo or sa frozen columns or sa freeze things in Excel. So we have here the freeze date, freeze yung date, transaction number or date, and of course, transaction number, date, and customers. Pwede po yan. Okay. Also, we also have here this sign or this ribbon. Ito po ay parang wrap text in Excel. Pero meron din po tayo dito sa system natin which is nakikita natin yan ng buo yung mga customers po natin. Hindi na po siya cut. So, pag ganyan and ganyan. So, yan. Also, this one, ito lang po yung ating instructions. And this one, yung tour po, kung gusto po nating i-replay yung tour, yan. Yan po yung gamit ng mga ribbon po na yan. So, we also have here this ribbon, i-show niya lang po yung total po natin dito. So we have 3.3 million na na-transact na at gross for the year 2026. Yung net, papakita niya output bad kung ano may mga transact po natin na 2307 receive. And kung gusto mo po din hindi makita yan, it's fine. Unclick lang po natin and then kung gusto natin makita, it's just going to click. And also, papakita din kung ilang rows po yan na na-check niya. Also, may nakikita po tayong iba't ibang sign din po dito per columns. So, ito, sort niya din po ito from newest to oldest. Okay. Transaction number, may filtering po tayo dyan. Even the customer, may filtering din po tayo dyan. Sa gross, meron po yung sorting po natin dyan sa gross amount. Sa type, meron po tayong filtering din. So, since puro VAT kasi na-transact, so VAT lang yan. Revenue account, may filtering din po. CWT, income tax, so may filtering din po tayo dyan per ATC. Same with VAT, may filtering din po per ATC din po yan. Sa terms, meron din. Sa either cash or an account. So, papakita lang yung mga on account. So, papakita lang yung mga posted. So, yun lang po yung mga fini-filter po niya, by the way, is yung mga posted lang po natin. So, yarn. Clear filter po lang natin. Then, SI number, meron din po tayong filtering dyan or kung gusto po natin i-search yung invoice number na gusto natin, for example, 010. So, yan.
papakita na siya. So sa branch din, may filtering din po tayo dyan. So since puro main po yan, so yan. Then sa C-type, meron din po regular. It's either regular, senior citizen, or government. So yan po yung mga type po natin sa C-type or PWD. Okay, so sa cash, kung gusto natin nagtatag tayo ng bangko, may filtering din po tayo dyan. And yun po ang meron yan po yung mga gamit po ng mga ribbons na nandito. And now, let's go to mag-sample po tayo ng transaction. Mag-transact po tayo ng isa. So, we'll work on July, month of July. So, meron na po tayo dito isang naka-ready. So, sige. Pag naka-ready yan, ibig sabihin, wala pa po siya sa mga reports. We have to post it muna para mag-reflect po sa reports. Yes, so sige, i-continue na lang po natin ito. So 7:14, so that is the date today. Then customer, click lang po natin. Pwede po tayong mag-manually add ng customer dito. Piliin lang po natin entity type, individual ba yan or company. So, for example, mag-transact po tayo ng individual. Ang last name, De La Cruz. First name, Juan. Then, kahit di naman wala middle name, it's fine kasi minsan di natin alam. So, yung TIN number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yan. And also, hindi po siya required na i-fill para lang po makapag-create. Ang requirement lang po is yung mga may asterisk. Okay. So, yan. So, create na po natin. And yun na. Magagamit na natin si De La Cruz 1. So, with the amount of 50,000 gross amount, VAT natin siya. Okay. Then, sales of goods siya. Lang po natin. So, for example, may na-receive po tayong 2307 from him. Si Juan de la Cruz ay, for example, empleyado ng government or it's a government representative. So, mayroon din po tayong nakuhang VAT. Okay, 2307 na ATC niya is for VAT. So, SI number po niya is 153. Sample, yan po. Tapos, yung terms po natin sa kanya ay on account. Let's try on account naman. So, ibig sabihin, accounts receivable po yan. Then, naka-flag na po siya as okay. Means, for posting na po yan. And, ang status niya po is ready. So, okay na po yan. So, kung gusto po natin makita yung journal entry niya, click lang po natin ito. And ito na po yung journal entry niya. So you can see, meron ng net, output. Okay, so yan yung computation niya. And this is the journal entry. Accounts receivable siya kasi nga yung terms na ginamit natin is on account. So output but automatically computed. Okay, based from the accounts receivable and yung tag po natin ng type. Okay, and then, yeah, that's it. Tapos, okay na tayo dyan. Pag okay na yung na-review natin yung journal entry niya, post lang po natin, and wait lang po natin for a second, and posted na po ang ating transaction na sale, na transact na sales. Also, pwede din po tayong mag-attach dito ng resibo. Attach po natin, for example, mag-upload po tayo ng sample receipt. Sample po is, sample receipt ba tayo dito? Ito. Touch lang po natin, wait lang po natin mag-load, and yan na. Meron na siya dito, na-attach na. And makikita natin, meron pong sign po dito na parang clip, folder clip. Ibig sabihin po yan is may attachment po sa transaction po na iyan. So, pag clinic po natin yan, makikita po natin kung ano po yung na-upload na po natin na receive. So, yan na po yun, nagpakita na. So, yan po yung, that's how simple it is to transact your sales transactions using my MyBizMate.io